Bakit mabilis at madaling nasakop ng mga Kastila ang Pilipinas at tumagal pa ng mahabang panahon? Nang dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas noong ika-16 na siglo, hindi nila inaasahan na ang mga pulo ay mabilis na mapapasailalim sa kanilang kapangyarihan, ngunit iyon ang nangyari. Sa loob lamang ng ilang dekada matapos ang pagdating ni Ferdinand Magellan noong 1521 at ang pananakop ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, malaking bahagi ng kapuluan, lalo na ang Luzon at Visayas, ay napasakamay ng Espanya. At hindi lamang ito panandalian. Mahigit 300 taon na natili ang kanilang paghahari. Ang tanong, bakit naging mabilis ang pananakop at bakit ito tumagal ng napakahaba? Ang sagot ay hindi simpleng malakas ang Kastila o mahina ang mga Pilipino. Ang katotohanan ay mas masalimuot. Ito ay kwento ng pagkakahati-hati, ng paniniwala, ng estratehiya, at ng mga pagkakataong sinamantala ng kolonyal na kapangyarihan sa tamang oras. Bago dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay hindi isang nagkakaisang bansa. Ito ay binubuo ng maraming barangay, maliliit na pamayanang pinamumunuan ng mga datu, raja o lakan. May kanya-kanyang batas, kaugalian at interes ang bawat isa. May kalakalan at ugnayan sa isa't isa, ngunit wala ang konsepto ng isang pambansang identidad na handang magbuklod laban sa dayuhan. Kapag may alitan, kadalasan ay sa pagitan mismo ng mga barangay. Ang ganitong kalagayan ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging mabilis ang pananakop. Dumating ang mga Kastila sa isang lupain na walang iisang tinig ng pagtutol. Matalino ang estratehiya ng Espanya. Sa halip na direktang digmaan laban sa lahat, gumamit sila ng divide and rule. Nakipag-alyansa sila sa ilang lokal na pinuno, ipinangakong proteksyon laban sa mga kaaway at ginamit ang umiiral na alitan sa pagitan ng mga pamayanan. Sa Cebu, tinanggap ni Raja Humabon si Magellan hindi lamang bilang bisita, kundi bilang potensyal na kakampi laban sa kanyang mga karibal. Sa Maynila, ginamit ng mga Kastila ang alitan sa pagitan ng mga pinunong lokal upang unti-unting mapasailalim ang lungsod. Sa ganitong paraan, ang pananakop ay hindi laging mukhang pananakop. Minsan, ito ay anyong alyansa. May isa pang sandatang mas makapangyarihan kaysa espada, ang relihiyon. Ang Kristyanismo ang naging susi ng Espanya sa puso at isipan ng maraming Pilipino. Sa paningin ng mga Kastila, ang pagpapalaganap ng pananampalataya ay banal na misyon. Ngunit sa panig ng mga katutubo, ang bagong relihiyon ay may dalang kaayusan, proteksyon at pangakong kaligtasan. Maraming Pilipino ang yumakap sa Kristyanismo hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa pangangaral, ritual, at personal na ugnayan sa mga misyonero. Ang simbahan ay naging sentro ng pamayanan, hindi lamang lugar ng pagsamba, kundi sentro ng edukasyon, talaan ng kapanganakan at kamatayan at tagapamagitan sa pamahalaan. Habang ang espada ang unang pumasok, ang krus ang nanatili. At sa paglipas ng panahon, ang pananampalataya ay naging bahagi ng pagkakakilanlan ng maraming Pilipino. Dahil dito, ang kapangyarihan ng Espanya ay hindi lamang panlabas. Ito ay naging panloob, nakatanim sa kultura, kaugalian, at pag-iisip. Mabilis ding nakapagtatag ang Espanya ng kolonyal na pamahalaan. Ang sistemang enkomienda, bagamat mapang-abuso, ay nagbigay ng istruktura sa paniningil ng buwis at paggawa. Ang reduction o sapilitang pagsasama-sama ng mga pamayanan sa isang pueblo ay nagpadali sa pamamahala at kristyanisasyon. Sa pamamagitan ng mga alkalde mayor at gobernador Chillo, na kadalasan ay mga lokal na elite, nagkaroon ng tulay ang Espanya sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang pamahalaan ay mukhang malayo, ngunit ang kapangyarihan nito ay nararamdaman sa bawat bayan. Ang mga lokal na elite ay may mahalagang papel kung bakit tumagal ang pananakop. Sa halip na wasakin ang umiiral na kaayusan, isinama ito ng Espanya sa kanilang sistema. Ang mga datu ay ginawang prinsipalya, binigyan ng pribilehiyo kapalit ng katapatan.
Sa ganitong paraan, ang pamumuno ng Espanya ay hindi laging dayuhan ang mukha. Madalas, ito ay kapwa Pilipino rin ang nagpapatupad ng utos. Dahil dito, nabawasan ang tuwirang galit sa kolonyal na kapangyarihan at napalitan ng tahimik na pagtanggap. Hindi rin dapat maliitin ang heograpiya ng Pilipinas. Ang pagiging kapuluan ay naging hamon sa pagkakaisa. Ang pag-aalsa sa isang pulo ay hindi agad nakakaugnay sa iba. Madaling supilin ang mga hiwa-hiwalay na rebelyon dahil walang sabayang pagkilos. Sa loob ng 300 taon, maraming pag-aalsa ang naganap, mula kina Tamblot at Bangkaw hanggang kina Dagohoy at Diego Silang. Ngunit ang mga ito ay kadalasang lokal, kulang sa armas at walang sapat na koordinasyon. Isa-isang napapatay ang apoy ng paglaban. May papel din ang pandaigdigang konteksto. Sa mahabang panahon, ang Espanya ang isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. May karanasan sila sa pananakop, may yaman mula sa Amerika, at may suporta ng simbahan. Ang Pilipinas, sa kabilang banda, ay nasa gilid ng kanilang imperyo, mahalaga bilang daungan at simbolo ng Kristiyanong misyon sa Asya. Kahit hindi kasing yaman ng ibang kolonya, sapat ang halaga nito upang panatilihin sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ang pananakop ay tumagal din dahil unti-unti itong naging normal. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Espanya ay hindi na nakaalala ng panahong wala ito. Ang wika, edukasyon at relihiyon ay hinubog ayon sa kolonyal na balangkas. Ang kasaysayan ay isinalaysay mula sa pananaw ng mananakop. Sa ganitong kalagayan, ang ideya ng ganap na kalayaan ay naging malabo hanggang sa muling mabuhay sa huling bahagi ng ika-11 na siglo. At nang magising ang diwang makabayan, huli na para sa Espanya. Ang mga ilustrado, edukado sa Europa, ay nagsimulang magtanong. Ang mga akda ni Rizal ay gumising sa kamalayan ng bayan. Ang katipunan ay nagbuklod ng mga Pilipinong handang lumaban bilang isang bansa. Ngunit mahalagang tandaan, umabot ng mahigit 300 taon bago nabuo ang ganitong pagkakaisa. Iyon ang isa sa pinakamalinaw na sagot kung bakit tumagal ang pananakop, dahil ang konsepto ng Pilipinas bilang isang bansa ay unti-unti lamang isinilang sa ilalim mismo ng kolonyal na paghahari. Sa huli, ang mabilis na pananakop at mahabang pamamahala ng Espanya ay bunga ng maraming salik na nagsanib. Ang pagkakahati-hati ng mga pamayanan, ang estratehiyang alyansa, ang kapangyarihan ng relihiyon, ang pagsama sa lokal na elite, at ang kawalan ng pambansang pagkakaisa sa mahabang panahon. Hindi ito kwento ng kahinaan, kundi kwento ng isang lipunang nasa ibang yugto ng kasaysayan. Isang lipunang humubog ng sariling pagkatao sa gitna ng kolonyal na karanasan. At sa pag-unawa sa kwentong ito, mas nauunawaan natin ang ating sarili. Sapagkat ang kasaysayan ng pananakop ay hindi lamang tungkol sa kung paano tayo sinakop, kundi kung paano tayo natutong bumangon, magbuklod at sa bandang huli, maghangad ng kalayaan.